hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Hindi po ito sumasagot sa kagalingan kung yung isa laban doon sa 99. Ngunit ito ay sumasagot sa kagalingan na alin na wala dapat napapahamak. Kahit isa, wala dapat napapahamak. At yun ang alin, yun ang kagustuhan ng Diyos, na huwag tayong mapahamak. Bahagi mo yun. Kaya nga ho, napakahalaga yung elemento na makita ko natin na yun ang pinakadahilan kung bakit nais ng Diyos na pakinabangan natin yung kanyang pagliligtas, na huwag tayong mapahamak. Bahagi ho. Ngayon, sabi na natin, bakit tayo napapahamak? Kasi na, ay tayo ay nawawala, nagwawala. Pero kahit naroon, gusto pa rin ng Diyos na alin, hanapin tayo. Kaya nga bahagi mo lang dito sa pagkitao namin namin, sana makatutol tayo sa kanyang panawagan. Sabi nga namin ngayon, kung tayo lamang ay ang term na natin na ginamit natin kahapon ngayon, nasa grasya ng Diyos, katulad ni Maria na napupuno ng grasya ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak. Pagkakataon din naman ang sabi natin ay kapag tayo ay wala sa grasya ng Diyos, tawag na natin yung disgrasya. Natawag natin disgrasya. Walang grasya. Kaya tayo napapahamak. Kaya napakahalaga na makita natin na tayo gumagahang sa landas ng kabanalan. Kasi yun ang dulot ng Panginoon, kaligtasan. Sabi na natin ay bakit tayo napapahamak? Ba't pinababayaan ng Diyos? Ba't hindi na lang tayo pilitin? Ay hindi ko namimilit ng Diyos. Ang Diyos ay nag-aanaya, ayaw niya na tayo ay pinipilit. Ang gusto niya yung mga kaminan ng kaligtasan sapagkat bahagi ko kapag pilit, hindi natin naiintindihan yung ating pagpili o pagtugon natin sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, bahagi rin mo yung siguro sabihin natin tayo naman ay tumutugon. Bakit pa rin tayo napapahamak? Maaaring gawa ng kasalanan ng iba, naapektuhan tayo. Kaya nga siguro sabihin nila, bakit tayo minamahal? Kasi na, hinakaw yung dapat na ipagawa doon sa blood control project ay hindi nilagay doon sa blood control project. Kaya nangyari, mas malaki yung baha. Kaya may naapektuhan. Hindi naman kasalanan ng binaha. Kaya sino may kasalanan? Yung nagnakaw ng pondo. Bahagi yun. Kaya nga kinakailangan natin na yung kabanalan. Hindi lang pwedeng kain lang ang banal. Kinakailangan din natin na yung iba ay makatulong sa panawagan ng Diyos. Mapili ang Diyos. Mapili ang kanyang kalooban. Kaya lang kapag sinabi natin, sabi na natin, yung kalayaan na pumili, isang kalayaan yun na hindi nagkaloob sa ating bilang mga tao at sana pahalagaan natin. Kaya lang, napakahalaga rin natin na kasi hindi natin pwedeng mapili kapag hindi natin kilala. No?
Kung kaya napakalaga rin na makilala natin ang Diyos. Makilala natin ang kanyang mga utos. Kaya ang kaakibat noon, hindi lang tayo namin naaalala na pumili sa kanya. Ang kaakibat nito yan, makilala natin ang Diyos at makilala natin ang kanyang kalooban. Kasi or else, hindi natin siya pamipili. Kung hindi natin siya kilala, paano mo mapipili ang hindi mo kilala? Hindi mo siya kilala eh. Kaya bahagi rin na maakibat ng kalayaan na pumili ay mayroon tayong tungkulin na alin na kilalanin ang Diyos at ang kanyang kagustuhan. Kinakailangan natin na magnilay, mag-aral, makinig para maintindihan natin na ito, ang pinipili ko ay ang Diyos. At ang pinipili ng Diyos ay para sa ikaliligtas natin. Kaya po kapag sinabi ko minsan, di ba, pagkamat siguro sabi nga natin ay play of words lang. Kung pinasabi ng iba na pinarurusahan ako ng Diyos. Hindi ho, ayaw ng Diyos na tayo parusahan. Sino nagpaparusa sa atin? Kasi parang mo yan, circle. Kapag nandiyan ka sa circle na yan, at kapag lumagpas ka sa puye, napapahamak ka. Kapag lumagpas ka dyan, kapag kayo nagkasala, tiyak na mapapahamak ka. Kaya huwag kang lumabas dyan sa circle na yan. Ay kailang tayo po minsan, mas pinili pa natin ang kasalanan kaysa sa Diyos. Pero ni minsan hindi sumagin sa isip ng Diyos na tayo ay parusahan. Kasi yun ang kadahilanan ng kanyang pagliligtas sa atin. Kaya nga, yung panyaya na nais na ibigay sa paglilibang natin kahapon sa mahal na birhen ng Immaculada Concepcion na alin na napupuno ng grasya. Tayo rin, nais ng Diyos na mapuno tayo ng grasya. Ayaw ng Diyos na alin, tayo ay mag-disgrasya. Hindi ko pwede na tayo ay wala sa grasya ng Diyos. Sapagkat sa oras na mawala tayo sa grasya ng Diyos, mapapahamak tayo. Ang kinakailangan din natin, pagsumikapan natin na yung ibang tao na kasama natin ay nasa grasya din ng Diyos. Kasi kung hindi sila sa grasya ng Diyos, maaaring maapektuhan tayo sa kanilang mga kawalan ng pagtugon sa panawagan ng Diyos. Kaya mahalaga na patuloy natin kilalanin ng Diyos at ang kanyang kagustuhan. At pangalawa, mapili natin ang Diyos. Mapili natin ang Diyos na alin at nanain sa atin na alin na tayo ay na kahit isa sa atin ay alin, ayaw niyang mapahamak, ayaw niyang mapasama. Kailang kuminsan, ano nangyayari? Maaaring hindi tayo nakikinig sa Diyos. Iba yung pinakinggan natin. Kaya kuminsan, ang nakikilala natin ay alin, yung mga bagay na hindi kalagod-lagod sa Diyos. Kaya kuminsan, akala natin yung na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ayun pala'y alin, magdudulot sa atin ng kapahamakan. Pero yun nawa yung maging maliwanag sa atin. Hindi yung ninais ng Diyos na tayo ay mapahamak. At nais rin ng Diyos natin
na tayo ay magsumikap natin na gumawa ng paraan upang hindi tayo mapahamak at ang mga tao minamahal natin na nasa paligid natin ay hindi mapahamak. Kaya nga yung isa sa mga itinuturing natin na pamantayan, do no harm. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo at ng kapwa-tao. Una digit sa lahat, yun ay galing sa Diyos. At kung tutusin ang alin, hindi lang sa pagkakaya ng Diyos sa mapahamak tayo. Ang gusto ng Diyos ay alin, makamit natin ang kaligtasan na dulot niya. At sa tema, sabi nga sa karamalan ng Mahal na Birhen Maria, tayo ay mapuno ng kanyang grasya.